araw, tapos kami ay parang naiyak kasi namimiss namin yung magulang namin. At mahirap naman kami. Hindi naman masabi na magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Oh my gosh! Hindi ko na naman mapigilan umiyak. Kaya kaya halos ayaw kong nagre-reaction kasi itong lately na mga vlog ni Sir Paul is hindi kaya ng dibdib. Kasi para bang nag-iinharti lang ako, pero nakakaawa kagaya ng mga batang ito na nagtatrabaho mga magulang, wala silang kasama. Sila lang magkakapatid. Ang pagkain nila, pumupunta sila sa bukid sa Sabado pag walang pasok. Naghuhukay ng kamote. Pero ito rin kamote rin ang kinakain ko. So, don't feel bad na kamote yung kinakain ninyo kasi healthy ang kamote. It's actually advisable na ito ang kainin ng mga may diabetes, kagaya ko. At may mga anti-cancer properties din siya. Kaya maganda ang kamote. Kaya sa mga kumakain po ng kamote para sa kanilang agahan, tanghalian, hapunan, don't worry, it's okay. Ito yung mga God-given na food na healthy sa katawan. So, napanood ko to, naalala ko kasi nung maliliit kami. Wala pa akong siguro mga grade 9 ako. Iniiwan din akong panganay. Mayroon akong 3 nakakabatang mga kapatid. Iniiwan din kami ng parents namin at ako rin ang nag-aalaga sa mga kapatid ko. At naghahanap ng bigas, naghahanap ng makain, pupunta sa mga tiyahin para makahingi ng bigas. But it's a different story yung dahil may kapabayaan or responsibility ng parents. Pero itong 3 batang ito na napanood natin is at least nagtatrabaho yung kanilang mga magulang, nasa ibang mga lugar sila para magtrabaho para sa kanilang mga anak. So, nakakalungkot lang kasi ang pinaka staple food natin sa Pilipinas ay bigas. At dahil dito, kapag kumakain ka na ng kamote, is like parang kinakawaan mo na ang sarili mo, which hindi dapat, At ang mga batang ito, at least yung panganay, at least 3rd year high school na siya. So, pwede na niyang alagaan ng mga kapatid niya. Yun nga lang, nakakalungkot na sa kanyang murang edad is naibigay na sa kanya ang responsibility to take care of her siblings. At so sila lang yung nakatira sa bahay na to. Ang buti na lang sa kanilang community, hindi gaya sa community sa baba or sa Luzon o sa mga yung hindi mga tribo, yung mga hindi tribal. Pag sa ibang lugar yan, kagaya ng sa Katagalugan, hindi sila pwede, baka pinasok na sila, ni-rape na sila, pinatay na sila. Yun lang ang kagandahan na ang mga katutubo natin is napapanatili pa rin nila yung pagiging tao nila, yung lumang kaugalian nating mga Pilipinas na ang mga bata, ang mga anak ng kapitbahay mo, para mo na rin silang mga anak at alagaan din at tignan-tignan at kumbaga nagiging magulang ka. Kasi may kasabihan nga na it takes a village to raise a child. Kasi gano'n naman nung unang panahon ng mga bata pa kami na
kahit kayo-kayo lang na magkakapatid lang maiwan sa bahay, walang masamang mangyari sa inyo kasi walang mag-iisip ng masama sa inyong mga kapitbahay at hindi kagaya ngayon na wala. Alam naman natin ng mga balita na nangyayari na mamaya wala na, ni-rape na yung bata, pinasok na sa loob ng bahay, nakalak na nga yung bahay. Ang dami ng mga pangyayaring ganyan sa Pilipinas. At dinadahilan nila nakadrugs daw, lasing daw, which is hindi yung totoo. Hindi dahil sa nakadrugs ka is mangre-rape ka ng bata at mangpapatay ka ng bata. That's not true. Hindi po yan totoo. Bilang isang nurse dito sa Amerika, marami kaming mga naging mga pasyente na mga super drug addicts. Pero hindi ganyan, walang mga kasong ganyan nang dahil sa nakadrugs ng rape ng bata. So that's not true. Sa Pilipinas, ginagamit lang ang excuse na yon para sa kanilang kasamaan. Yon. At kaya ang mabuti talaga sa mga katutubo na pinupuntahan ni Sir Paul. Yes, kung wala silang opo na pag naririnig ng mga nanonood, lalong-lalo na ang mga nasa Katagalugan, kapag naririnig nila gaya ni Jeffrey na kung paano nila siya husgahan kasi hindi daw marunong magpo, wala daw paggalang, hindi marunong mag-opo, pero silang mga katutubo, hindi sila nag-iisip ng mga karumal-dubal na kaisipan sa kanilang mga kapitbahay. Nandun pa rin yung sense of community. Yes, hindi sila marunong magpo, hindi sila marunong mag-opo, pero nakikita nyo naman, marami na sa mga na-vlog lately ni Sir Paul na sila lang magkakapatid ang natutulog at walang masamang nangyayari sa kanila. Which is, thank God talaga na ang protection ng Lord nasa kanila dahil sa, imagine, pag hirap ka na sa pagkain, naghahanap ka ng kamote, naghahanap ka ng dahon-dahon dyan, para yun ang maikain mo, at meron pang mga masama na nag-iisip sa'yo. Buti na lang talaga na masasabi ko pa rin na blessed sila, na yes, kulang sila sa karaniwang kinakain ng mga Pilipino gaya ng bigas, pero at least hindi mo pwedeng ipagpalit yung nandun pa rin yung kayamanan ng kaugalian sa mga katutubo na to. At doon pa rin yung pagmamalasakit nila sa isa't isa. Kaya nga kahit mga sila lang, mga bata lang, 'di ba, yung mga naulila na naman na tatlong magkakapatid, at least dito ako humanganga sa mga katutubo na pinupuntahan ni Sir Paul dahil talagang nandoon pa rin yung pagmamalasakit nila sa isa't isa. Kaya yes, hindi sila marunong magpo, hindi sila marunong mag-opo, pero sila pa yung mas makatao. Sila yung mas may totoong paggalang sa kanilang kapwa kasi hindi nila ginagawa ng masama. If you remember, meron na naman yung tatlong magkakapatid na naulila na sila lang, hindi naman nailalak yung pera nila, yung mga perang binigay ni Sir Paul, yung mga pagkain na binigay sa kanila nung hindi pa sila kinukuha ng tiyahin nila, hindi sila pinagnanakawan. So, nakikita ko yung totoong paggalang sa kapwa. At which is that? Yon po ang totoong paggalang. Hindi yung pag-opo, that's not that, no. Ang totoong paggalang is that sa kapwa, ang totoong pagbibigay respeto sa kapwa is yun. Huwag mong pag-iisipan ng masama, huwag mong pagnanakawan. Ito ay pagmalasakitan mo, at yun ang tunay na paggalang at yun ang tunay na pagrespeto sa kapwa. Kaya hanga ako sa mga katutubo, sa mga lumad na pinupuntahan ni Sir Paul. At sa mga batang ito, na maraming tutulong sa kanila na mga kababayan natin na nasa ibang bansa, at hopefully sa mga darating, dahil bumalik na akong nagtrabaho
sa mga darating na sahuran is pwede nang makatulong ulit kahit paunti-unti lang sa mga adhikain ni Sir Paul o sa mga pinupuntahan niya. Kaya maraming salamat po sana po pagpatuloy niyong panoorin ang mga reaction videos ko o kahit anong video ko para nang sa ganun is tuloy pa rin na makapagsuporta tayo kahit paunti-unti. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Naghanap buhay. Hagot? Mm. Ang Panlawayan po ay, upo lang ko biha. Ang Panlawayan po ay isa sa mga napuntahan na naming sitio. Sino kasama nyo dito? Kami lang po magkakapatid. Kayong tatlo? Mm. So, sino nagpe-prepare ng pagkain? Ako po. Oo. Siya ang kumuha ng gulay.